Kabanata 10:11. Ang boses niya ay parang boses ng isang Diyos, na may banayad na aura, na nagpaparamdam sa mga tao na gustong malunod dito ng hindi namamalayan. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa himpapawid. Isang pares ng napakalaking puting pakpak sa kanyang likod ang kumikislap na may nakakagulat at banal na liwanag. Ang taong ito ay walang iba kundi si Duan Kongchen, na nagtataglay ng dugong lingkod Diyos. Sa sandaling ito, buhay pa ang three-eyed demonic dog. Malakas na pinsala lamang ang natamo nito at nakahiga ng patihaya, naghahabol ng hininga. Puno ng puot ang mga mata nito. Hindi mabilang na mga mantsa ng dugo ang malinaw na makikita sa katawan nito, at maging ang mga buto nito ay makikita sa kung saan. Hihihi, huwag mo akong sisihin. Ang isang masamang nilalang na tulad mo ay nararapat mamatay. Ang pananatili ay makakasama lamang sa iba. Bilang isang mamamayan ng isang Diyos, pati na rin isang taong may kontrol sa banal na kapangyarihan, natural na papatayin kita kapag nakita kita. Malinaw na malaki ang kanyang naging pag-unlad sa panahong ito. Bagamat malubhang nasugatan siya ni Zephyr, hindi siya bumagal. Sinabi ng Diyos na ikaw ay may kasalanan. Kailangan mong mamatay. Sa sandaling ito, isang walang pakialam na boses ang dumaan sa kalangitan at biglang umalangaw-ngaw. Natulala. Ito ay hindi ka panipaniwala. Habang dahan-daang kumakalat ang boses sa kalangitan, nanigas ang buong katawan ni Duan Kongchen. Napuno ng matinding gulat ang kanyang mukha habang nakatingin sa direksyon ng boses. Doon. Isang lalaki ang lumutang pababa. Isang pares ng mga matang hugis phoenix ang dahan-daang sumikip. Nang magmulat at magsara ang mga ito ay kasing lalim ng kristal na jade. May bakas ng ngiti at kawalang bahala sa kanilang maamong mga mukha. Tahimik lamang silang nakatingin kay Duan Kongchen. Sa kanyang balikat, isang kakaibang itim na ibon ang nakatingin sa kanya ng may lungkot at awa. Ang mga mata nito ay tila may espiritual na katalinuhan at partikular na malinaw. Zephyr. Habang nakatingin sa binata sa harap niya, sa wakas ay hindi napigilan ni Duan Kongchen ang mapasigaw ng hindi sinasadya. Hindi. Imposible. Hindi ka ba patay na? Paano nangyari iyon? Ito ay hindi ka panipaniwala at hindi maisip. Nang panahong iyon, nakita niya mismo na napilitan si Zephyr na mapunta sa isang walang patutunguhan ni Sikong Jiuzi. Ito ay isang walang patutunguhan. Paano lilito si Zephyr sa isang lugar kung saan maraming eksperto ang namatay? Swoosh! Habang bahagyang gumalaw ang kanyang figure, iminulat at ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata, tahimik na nakatingin kay Duan Kongchen. Noon, sinabi ko na dapat kang mamatay. Ngayon, oras na para matupad ang mga salita ko. Zephyr, paano kung buhay ka pa? Masyado mo akong minamaliit. Pumunta ka sa impyerno. Bagamat labis na nagulat si Duan Kongchen na makalabas si Zephyr sa ipinagbabawal na lugar, hindi siya isang taong handang mapahiya. Kasabay ng isang mahabang alulong, isang pares ng puting pakpak sa kanyang likod ang biglang umugoy palabas. Boom! Mga pakpak ng Diyos. Kasunod ng pagaspas ng mga pakpak sa kanyang likod, biglang sumiklab ang isang napakalaking aura. Tila hinati ng aurang ito ang langit at lupa habang ito ay bumubuka at sumasara. Buzz! Hindi mabilang na sinag ng puting liwanag ang nabuo at naging hindi mabilang na matatalas na espada. Nagpabalik-balik sila at agad na tinakpan ang lahat ng direksyon. Taglay ang kamangha-manghang talas, sumugod sila patungo kay Zephyr. Kabanata 10:12. Tila pinaghiwalay ng walang katapusang banal na kapangyarihan at nakakatakot na mga sinag ng liwanag ang langit at lupa. Kapag nabalot na, sapat na ito para pasabugan ang katawan ng isang tao at maging isang salon. Pumunta ka sa impyerno. Pumunta ka sa impyerno. Habang nakatingin kay Zephyr, malakas na umungal si Duan Kongchen na may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang pag-unlad ay talagang nakakagulat. Habang nakatingin sa puting liwanag na espada na bumabalot sa kawalan, bahagyang gumalaw ang mukha ni Zephyr. Masasabing nagawa niyang lumaban ng higit sa kanyang antas dahil sa kanyang swerte at nakakatakot na kakayahan. Gayunpaman, ang kakayahan ni Duan Kongchen ay malinaw na hindi mas mababa sa kanya. Ang bilis ng pag-unlad ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa ibabaw ng kawalan, maraming banal na espada ng puting liwanag.
Bawat isa sa kanila ay napakalinaw, at ang kanilang lakas ay napakalakas. Kapag dumagundong ang mga ito, isang guhit ng puting liwanag ang kayang tumagos sa isang bundok. Nakakapangilabot talaga. Bagamat malaki ang naging pag-unlad ng kanyang kalaban, naabot na ni Zephyr ang level 9 agility, kaya ang kanyang lakas at lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa dati. Lalo na matapos niyang maunawaan ang Mark of the Wind War, ang kanyang kontrol sa puwersa ng hangin ay umabot na sa tugatog nito. Marahil ay walang sino man ang makakakontrol sa puwersa ng hangin tulad ng ginawa niya sa mga disipulo. Swoosh! Sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang palad, isang malakas na hangin ang nabuo. Ang ganitong uri ng malakas na hangin ay mas malakas kaysa sa naranasan ni Zephyr sa lugar ng kamatayan, at mayroon itong mas malakas na espiritualidad. Kapag ito ay bumukas at sumara, tila nakikipag-ugnayan ito sa sinaunang Diyos na hangin. Buzz! Sandaling umihip ang malakas na hangin at bumuo ng isang di nakikitang kulay cyan na kamay, sumugod patungo sa puting liwanag. Boom! Ang malaking kamay ay parang bundok, hinahati ang langit at lupa. Sa sumunod na sandali, ang hindi mabilang na sinag ng liwanag sa kabilang panig ay direktang nadurog. Bang! Kasabay ng isang nakakabinging tunog ng pagkalabog, ang lahat ng puting liwanag ay tuluyang nagkalat at naglaho. Pagkatapos, ang mga mata ni Duan Kongchen ay naging mabilog. Shock, panik, takot. Ito ay hindi kapani-paniwala. Isa-isang lumitaw ang iba't ibang ekspresyon sa mga mata ni Duan Kongchen. Marahil walang mag-aakala na ganito karaming emosyon ang makikita sa mga mata ng isang tao. Gayunpaman, habang siya ay nasa gulat pa rin, isang kamao na kumikinang sa gininto ang liwanag, na parang isang gininto ang bulalakaw, ang agad na humiwas sa kalangitan at lumitaw sa harap niya. Ano? Nang maramdaman ang nakapangangilabot at sumasabog na aura na nagmumula sa kabilang panig, lubhang nagbago ang mukha ni Duan Kongchen, at mabilis na nabawi ang kanyang dating pagkabigla. Iwinagayway ang teknik ni Zephyr at ang fist focus ay kumalat sa ere. Nanginginig at sumisipol ang nakapalibot na espasyo. Saan man ito magpunta, parang sumuko na ang lahat. Natigilan ang mga halaman, at ang buhangin ay sumasayaw ng ligaw, na para bang siya ang hari ng mundo. Ang nakakatakot na kapangyarihang ito ay tuluyang sumire sa orihinal na pagmamataas ni Duan Kongchen. Dilat na dilat ang mga mata niya, at isang boses ang lumitaw sa puso niya. Sus Mariosep! Sus Mariosep! Hindi totoo yan. Junior pa lang siya sa level 9 agility. Isa akong half-step to spirit expert, paano siya magiging katapat ko? Imposible yan. Proteksyon ng Diyos. Ang galit na ungol ay may dalang hindi maitago at mabangis na aura, at lalo na ang nakakadurog ng pusong ungol ni Duan Kongchen. Biglang bumukas ang pares ng napakalaking pakpak sa kanyang likod. Kumislap ang mga sinaunang simbolo sa ibabaw nito, at napapaligiran ito ng liwanag. Tunay silang nagmumukha ng isang Diyos. Pagkatapos, mahigpit siyang pinrotektahan ng malalaking pakpak, na may walang katapusang apat na sinaunang simbolo, na lalong nagpapatingkad sa mga pakpak. Kabanata 10:13. Ito ang proteksyon ng Diyos, at ginamit na ito ni Duan Kongchen noon upang labanan ang mga atake ni Zephyr. Nang panahong iyon, hindi sinira ni Zephyr ang depensa ng kalaban sa isang galaw lamang, na nagbigay kay Duan Kongchen ng pagkakataong makatakas. Zephyr, sumusumpa ako, isa kang patay na karne. Ano man ang mangyari, kailangan mong mamatay. Sa proteksyon ng Diyos na ito, maaari pa rin akong umalis, ngunit aalalahanan kita. Ako ang magiging bangungot mo, at hindi ako titigil hanggat hindi ka namamatay. Umalangaw ang boses ni Duan Kongchen sa kalangitan at kumalat. Napakalinaw ng walang katapusang malisyosong aura. Gayunpaman, ang mukha ni Zephyr ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng abnormalidad sa harap ng matinis na ungol ni Duan Kongchen. Patuloy na gumalaw ang kamao at agad siyang tinamaan. Klang! Umalangaw sa lahat ng direksyon ang parang tunog ng kampana. Para bang isang makapal na banal na bundok ang marahas na pinigilan ng espasyong ito. Isang nakakatakot na alon ang mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Maraming marka ng bitek ang nabuo sa isang iglap. Makikita kung gaano kalinaw ang banggaan sa pagitan ng dalawa. Binerang ko. Lihim na natuwa si Duan Kongchen,
Ngunit nang tatawa na sana siya ng malakas at tatakbo palayo, biglang isang malakas na tunog ng friction ang muling umalangaw-ngaw. Bang! Ang pares ng malalaking pakpak ay marahas na ng inag, at sa sumunod na sandali, isang bakas ng kamao, na naglalabas ng gininto ang liwanag na parang salamin, ay direktang dumaan sa proteksyon ng mga puting pakpak na may mabangis na aura. Ano? Hindi. Ang matinis na alulong ni Duan Kongchen ay umabot sa malayo, ngunit sa sumunod na sandali, isang hindi maisip na puwersa ang tumama sa kanyang dibdib. Puff! Ang gininto ang bakas ng kamao ay napakalakas at walang talo. Kamangha-mangha ang lakas at bilis ni Zephyr. Ang kanyang bilis at lakas ang naging pundasyon ng kanyang cultivation. Sa sandaling ito, sa tulong ng kapangyarihan ng siyam na Dragon Scales at ng kooperasyon ng Fist Focus, ang kapangyarihan ng Level 9 Agility ay ganap na naipalabas. Bang! Parang saranggola na naputol ang tali, lumipad pa atras ang katawan ni Duan Kongchen sa ere. Sa ilalim ng malakas na puwersa, bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Sa ilalim ng impluwensya ng lahing lingkod Diyos sa kanyang katawan, mabilis na sumanib ang mga sinag ng puting liwanag sa kanyang katawan upang ayusin ang pinsalang natamo niya. Ngunit sa sumunod na sandali, bago pa siya makariyak, lumitaw sa tabi niya ang figure ni Zephyr na parang multo. Bang! Ang kanyang mga kamao ay bumuhos na parang mga patak ng ulan. Sa sandaling ito, bawat suntok ni Zephyr ay sapat na upang mabasag ang isang bundok at ilog. Kahit protektado ng bloodline ang katawan ni Duan Kongchen, hindi pa rin niya nahabol ang kanyang patuloy na malakulog na mga atake. Dumagundong. Isang suntok na naman ang dumating. Matapos tamaan ng hindi mabilang na beses, ang katawan ni Duan Kongchen ay agad na napigilan ng isang puwersang kasing bigat ng isang malademonyo na bundok. Ang kanyang buong katawan ay napigilan ng lakas ni Zephyr at marahas na gumalaw patungo sa lupa. Isang pagsabog na yumayanag sa lupa ang narinig. Bigla na lang, nabasag ang lupa at lahat ng bagay sa loob ng radius na 1,000 metro ay nawasak at naging kawalan. Kahit ang makapal na lupa ay naputol ng isang malakas na puwersa. Pagkatapos, sa loob ng radius na 1,000 metro, ang lupa ay malinaw na bumuo ng isang napakalaking malalim na hukay. Si Duan Kongchen, na bali ang mga buto, ay nakahiga roon na may kaawa-awang mukha. Kabanata 10:14. Nababalot ng dugo ang mukha at katawan niya. Bigla na lang nawala ang kakaibang aura sa mukha niya. Zephyr. Ikaw. Kung papatayin mo ako, para kang patay na patay. Sa pagkakataong ito, kaya ko nang magkunwari na walang nangyari. Binalot siya ng liwanag ng lahing lingkod Diyos. Kahit na malubhang nasugatan siya sa oras na ito, patuloy pa rin siyang naglalabas ng mga nakasisilaw na liwanag upang pagalingin ang kanyang pinsala. Hindi napigilan ni Zephyr ang mapabuntong hininga dahil sa ganitong uri ng dugo. Napakalakas ng kapangyarihan ng liwanag kaya ang dugong lingkod ng Diyos ay isa lamang sa nga ng kapangyarihan ng liwanag, ngunit para itong isang immortal na katawan. Sa kabila ng matinding pinsalang natamo niya, kaya pa rin niyang gamutin ang sarili niya. Kung magagamit ng maayos ni Duan Kongchen ang kanyang bloodline, ang kanyang kapangyarihan at mga tagumpay sa hinaharap ay magiging mas malakas kaysa sa mga kahalili ng mga ancient draconic bloodline na may malakas na likas na katangian. Nagniningning sa lamig ang mga mata ni Zephyr, at sumabog ang kanyang balak na pagpatay. Nagniningning sa lamig ang mga mata ni Zephyr, at sumabog ang kanyang balak na pagpatay. Sayang, wala kang pagkakataon. Matagal ko nang sinabi sa iyo na mamamatay ka. How dare you? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Zephyr matapos magpakawala ng isang malungkot na tili si Duan Kongchen. Mabilis na itinaas ang kanyang kamay. Buzz! Isang bahaghari na nakakadurog ng lupa ang dumaan. Habang humihinga ito papasok at palabas kamakailan, hindi man lang nagpakita ng awa si Zephyr habang dumadaloy ito sa katawan ni Duan Kongchen. Nang pilit na kinuha ni Zephyr ang buhay ni Duan Kongchen, isang kahanga-hangang puting kariktan ang dahan-daang pinakawalan mula sa kanyang katawan. Malabo nang makita ang isang figure na naglalabas ng banal na kariktan. Ang mga mata ay kulay pilak puti at may dalang walang hanggang puot habang unti-unting naglalaho. May pamilyar na aura ang amoy na ito. Hindi napigilan ng Nine Netherbird na nasa balikat ni Zephyr ang mahinang sigaw ng pagkagulat. Gayunpaman, di nagtagal,
Tumingin ito ng may pananabik kay Zephyr na naghahanap ng mga bagay-bagay kay Duan Kongchen at masayang sinabi. Ngayon, maaari na ba tayong pumasok sa ikapitong antas ng espasyo? Alam kong ang isang portal patungo sa ikapitong antas ng espasyo ay maaaring makapasok ng tumpak sa ikapitong antas ng espasyo, hindi lamang sa ikapitong antas ng espasyo, kundi pati na rin sa itaas na antas ng espasyo, ikawalong antas ng espasyo, o kahit na sa ikasyam na antas ng espasyo. Lugar sa ikapitong antas. Sa ikawalong antas. Sa siyam na antas. Bahagyang gumalaw ang puso ni Zephyr, at pagkatapos ay tiningnan niya ang Nine Netherbird na may medyo kakaibang ekspresyon. Sa hindi malamang dahilan, lagi niyang nararamdaman na tila hinihimok siya ng lalaking ito na pumasok sa ibang mga espasyo. Kahit alam ni Zephyr na wala siyang ebidensya ng pagdududa, tiyak na mali ang lalaking nasa harap niya. Ano-anong problema? Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Hindi maiwasan ng Nine Netherbird na magpakita ng kakaibang bahid ng pagkataranta. Bakit pakiramdam ko ay tila nasa sabik kang makapasok sa isang espasyo na may mas maraming espasyo sa itaas kaysa sa akin? Habang nakatingin sa Nine Netherbird, nagtanong si Zephyr. Totoo ba yan? Nagkakamali ka. Habang tumataas ang ranggo ng mga matataas na antas na espasyong ito, mas maraming benepisyo ang may dudulot nito sa iyo. Wala itong silbi sa akin. Direktang itinanggi ito ng Nine Netherbird. Talaga. Kung ganoon, hindi ko na kailangang pumasok ng maaga sa itaas na espasyo. Mas mabuting manatili na lang dito. Pakiramdam ko ay maraming magagandang bagay sa espasyong ito. Tila nakapagdesisyon na si Zephyr at magaan na nagsalita. Kabanata 10:15. Ikaw. Ikaw na walang hiya. Nang makita ang seryosong mukha ni Zephyr, hindi na napigilan ng Nine Netherbird ang mapasigaw. Gayunpaman, di nagtagal, biglang nanigas ang katawan nito, at isang pares ng pulang mga mata ng demonyo ang kumislap na may malamig na liwanag. Bata, niloloko mo ako. Nang makita ang galit na tingin ng lalaking ito, wala man lang pakialam si Zephyr. Hindi ako nagsinungaling sayo. Inilantad mo lang ang sarili mo. Simula pa lang, kakaiba na ang pakiramdam ko. Bakit mo pa ako pinipilit na umalis sa lugar na ito at pumasok sa ibang mga lugar? Malinaw na may kinalaman ka sa isang lugar, o may dapat kang makuha. Bahagyang ngumiti si Zephyr at sinabi sa kanya ang kanyang desisyon. Bagamat tiwala siyang hindi kayang saktan ni Nine Netherbird sa harap niya si Kim ngayon, kailangan niyang maging maingat sa lahat ng bagay. Humph. Ang rude mo. Tama. Kailangan kong pumasok sa espasyo ng ikasyam na antas sa lalong madaling panahon. May 1 hanggang 9 na antas na espasyo sa Immortal Secret Land na ito. Alam mo yan, at isa sa mga importanteng bagay ko ay malamang na nasa espasyo ng ikawalo o ikasyam na antas. Kung mas mataas ang antas, mas bihira ang bilang. May 3 espasyo ng ikawalong antas at isa lang ang espasyo ng ikasyam na antas. Kaya kailangan nating bilisan. Sa wakas ay malamig na nagsalita ang Nine Netherbird. Ano yan? Bakit mo ba inaalala yan? Hindi maiwasan ni Zephyr na maging mausisa. Para sa Nine Netherbird, tila walang gaanong bagay sa mundo ang makakapagpagawa sa kanya ng ganito. Katawan ko. May bahid ng hinanakit sa boses ng Nihei Netherbird, at malamig nitong sinabi sa pamamagitan ng tunog. Kumislap ang pares ng mga matang parang demonyo, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip nito. Ito ay isang tahimik na mundo. Tahimik at sinauna ito, na parabang isa itong sinaunang primitibong mundo. Mayroong sinaunang aura na dumadaloy sa lahat ng dako. Nakatayo sa espasyong ito, parabang naliligo ang isang tao sa sinaunang ilog ng kasaysayan, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Rumble. Sa oras na ito, isang kakilakilabot na kalabog at tunog ng pagkapunit ang biglang lumabas. Pagkatapos, isang figure, na parang bagzo ng hangin at kidlat, ang kumislap at mabilis na gumalaw. Sa isang iglap, lumipad ito ng 1 kilometro ang layo. Ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala. Whoosh! Napabuntong hininga ang lalaki, inilantad ang bahagyang maamo niyang mukha. Buong-buo ang kanyang mga mata sa oras na ito, na may bahid ng galit na dumadaloy sa mga ito. Habang nagniningning sa galit ang kanyang mga mata, tinitigan din niya ang isang itim na ibon na kasing laki ng palad sa kanyang balikat.
Ito ang pinakaligtas na lugar na sinasabi mo. Nako, hinabol na ako simula nang pumasok ako dito. Isang ungol na puno ng galit ang palaging naririnig, at ang pagkakakilanlan ng kabilang panig ay nakasulat din sa papel. Ito ay ang kombinasyon ni na Zephyr at ng Nine Netherbird. Gayunpaman, bago pa man makasagot ang Nine Netherbird, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Mabilis na kumislap ang kanyang anyo, at ang kanyang spirit-breaking sword palm ay nag-iwan ng walang katapusang marka. Magwala ka. Sa sumunod na sandali, daan-daang spirit-breaking sword palms ang nagkalat, na bumuo ng isang mundo ng mga sword palm sa harap ni Zephyr.